'di ba? What if, okay, magkaroon ng tsansa, magkaroon ng business, okay, excuse me, magkaroon ng tsansa, magkaroon ng business, magkaroon ng platform na kung saan habang nakikinig ka ng music, kikita ka pa. So, without further ado, I would like to introduce you this new business platform of mine, okay, which is Spotify. Ipapaliwanag ko muna kung paano kumikita yung platform natin. So, Spotify generates revenue by active streaming subscriptions to users, third parties, and royalties. Una sa lahat, Spotify po ay isang third-party site ng mga malalaking streaming platform. Okay, third-party site po, no, ng mga malalaking streaming platform. Ma'am Christy, click po yung join audio. Ayan. Okay? So, tayo po ay kumikita sa dami ng mga nag-i-stream ng songs sa loob ng platform natin. Sa dami po ng mga nakikinig ng music sa loob ng ating website. Our goals. Siyempre, meron tayong goals dito, no? Sabi ko nga, lahat tayo may pangarap eh. Di ba? Meron tayong mission and vision dito. No, my mission, siyempre, to successfully implement a task-based approach in earning profits. No? Gusto ko pong makapagbigay ng mapagkakakitaan in an easiest way possible. Yung vision naman natin. No? Ano ba yung vision natin? To be the forefront in dealing with task-oriented profiteering and be able to operate internationally. Siyempre, hindi lang naman dito sa Pilipinas, gusto kong makilala si Spotify. No, mangangarap na lang ako dito lang ba sa Pilipinas? Hindi po. Actually, marami tayong mga members abroad. International po yung ating platform. No? Okay? Excuse me. And then, kasama po sa ating vision, ayan, mag-a-add po tayo ng additional features sa ating platform. Kung familiar po kayo sa GCash, di ba? Yung magbabay ng load or e-load, yung magpe-pay ng bills, di ba? Yung magbabay ng mga RFID, ng Easy Sweep, okay? Nasa GCash yan eh. At yun po yung additional features na ilalagay natin sa platform natin. Sabi ko nga, lahat ng mga transactions ngayon nasa online na eh. No, para mapadali yung mga transactions natin. 'Di ba? So, ayun po siya. Ayun po. No, siguro after 3 months to 6 months, no, nandyan na yan or nangyayari na yan sa ating platform. No, kasi sa ngayon, no, inaasikaso na natin yan at ginagawa na po natin yung additional features na yan. At ako, syempre, excited ako na mangyari yun, no, biruin nyo. No, yung kinikita nyo, okay, hindi na kayo mahihirapan na maglabas-pasok pa sa platform natin. No, pwede nyo nang idirekta kung magbabayad man kayo ng bills, okay, may babayaran man kayo sa online, Shopee, yan, Lazada, di ba? Madali na lang. Mag-issue din ng card, Spotify, sir. Yan, 'di ba? Mangyayari 'yan, no? Katulad nga sa GCash, 'di ba? Unti-unti, no? Step by step dumadaan sila sa procedure. Pinag-aaralan lahat nila. Okay, bago nila ilabas sa public, bago nila i-execute. Ganon din po tayo. Bago ko po inopen yung aking platform sa public, no? Nagkaroon muna po ako ng pag-aaral. Inalam ko muna lahat, no? Ng mga kailangang gawin. Okay? Kailangang asikasuhin, no? Dito sa platform ko. Okay. And first of all, no? Meron tayong 4 ways to earn here in Spotify. The first one is the free subscription. Sabi ko kanina, 'di ba? Pwede kayong kumita ng libre dito kay Spotify. Tayo mga Pinoy, ang hilig natin sa libreng pagkain, no? Libreng gamit, libreng inom, 'di ba? Actually, kapag inaya nga tayo ng lunch or dinner ng kawork natin, sa una tatanggi pa tayo eh. Kapag sinabi niyang sagot niya or libre niya, Diyos ko, napakabilis nating lumabas ng office or ng work, 'di ba? Una pa tayo sa kanya. Okay, talagang ang hilig-hilig natin sa libre. So dito, pwede ka rin kumita ng libre. Okay? So ito yung tinatawag nating free subscription. Kapag may account ka na, pupunta ka lang doon sa Play Music tab and then tatapusin mo lang yung song na nandoon. After that, makaka-accumulate ka ng points. Yung points na yon, pwede mo siyang ma-convert into cash. 100 points is equivalent to 20 pesos. Ang minimum withdrawal, 100 pesos. Okay? Alam ko maliit lang, no? Pero ito po kasi ay ginawa ko
para magkaroon ng tsansa na kumita ang lahat. Ngayon, kung gusto mong kumita ng mas malaki, okay, dito na papasok yung second ways to earn natin, which is the revenue income. No? So, anong meron dito kay revenue income? Here in revenue income, all you have to do is to avail our subscription plan, no, for you to earn by just listening to music. For example, sa starter plan, no, remind ko lang kayo guys, ang starter plan natin ay hindi na available sa public pero pwede siya sa resubscribe, okay, or re-roll. And then extended pa rin po yung ating diamond subscription plan. Okay, merong additional 50 slots no as of ngayong araw. Okay, yung advanced plan no, isa yan sa mga plan natin noong mga nakaraang linggo pero sabi ko nga limited offer lang yung mga plan natin kasi may quota tayo diyan. For example, dito sa starter plan, yan. For as low as 1,000 pesos, you will earn 20% of it after 7 days by just listening to one song. Okay, every day, no? Sa loob ng 7 araw. No? Yun po yung task mo, no? One song araw-araw sa loob ng 7 days. Spotify will give you a daily task and all you have to do is to complete or finish it. After that, yung 1,000 mo, kikita ng 200 pesos. 'Di ba? 20% ng 1,000, 200. So, after 7 days, a total of 1,200 pesos yung pwede mong ma-request for withdrawal. Bumalik na yung kapital mo. Okay. Kumita ka pa. 'Di ba? Sobra-sobra pa. Anong ginawa mo? Nakinig lang ng song. No, ganun lang po. As simple as that. Sa diamond plan naman, ayan, for as low as 7,000 pesos, you will earn 350% revenue income after 20 days, no, by just listening to 14 songs araw-araw sa loob ng 20 days. Nakita nyo po yung pagkakaiba. Sa starter plan, one song po yung papakinggan mo araw-araw sa loob ng 7 days. While sa diamond plan, 14 songs yung papakinggan mo sa loob ng 20 days. Actually, yung advanced plan natin, okay, nung mga nakaraang week po yan, no, as for as low as 10,000 pesos, you will earn 300% revenue income, no, by just listening to 10 songs every day, no, sa loob ng 32 days. No? So, ganun po siya. Bakit ganun? Paiba-iba. No? Bakit mas malaking kita dito sa diamond plan compared sa advanced plan? No? At tayo po, okay, yung mga plan na yan, meron tayong pinagbabasihan ng contract. Kapag may na-deal tayo na offer or bid, okay, meron niyang contract. At dun sa contract na yon nakalagay, no, kung magkano yung ibabayad sa atin per stream. Okay? Kung gaano katagal yung contract na yon. Okay? Kung magkano yung minimum na pwede nating kitain sa contract na yon. Kung magkano, okay? Or kung ilan yung quota natin sa contract na yon. Ganun po siya. Kaya limited offer po yan. Okay, sa mga nagtataka kung bakit naka-close na, limited offer lang yan. Kasi kapag na-reach na natin yung total subscribers na makaka-perform nung quota natin sa mga contract na yan, i-close na natin yung plan na yon. Okay? So kailangan kontrolin po natin yon. Hindi po open yan hindi po yan yung tipong plan na kailangan mag-avail kayo lahat. Limited offer lang po yan. And then dito sa ating diamond plan, no, limited slots. Bakit slots? Kasi gusto nating ma-monitor yan, no, from time to time para at least alam na natin, no, kung ilan na ba yung nag-avail niyan, no, kung na-reach na ba natin yung total subscribers na pwedeng maka-perform nung quota natin sa contract ng diamond plan. Ganun po siya. Okay. And then, for example, ayan, sa advanced plan nga, di ba, for as low as 10,000, you will earn 300% revenue income after 32 days by just listening to 10 songs araw-araw, sorry guys, sa loob ng 32 days. For example, okay, meron tayong illustration dito. Nag-avail ka ng 5 advanced plan. Ayan. Pwede po kayo mag-avail ng multiple subscription. Actually, wala itong limit. Ang kaso, alam na, kanina sabi ko, per advance plan, ang task na gagawin mo, 10 songs yung papakinggan mo araw-araw sa loob ng 32 days. Kung 5 yung in-avail mong advance plan, okay, 10 times 5, 50 songs po yung papakinggan mo araw-araw sa loob ng 32 days. Pero, syempre, mas maraming songs yung ipe-perform mo, yung papakinggan mo, mas malaki din yung income na marireceive mo. For example, nag-avail ka ng 5 active subscription na advance plan. Okay, after 32 days, yan, kikita yan ng 300%. No, yung 50,000 mo, kikita ng 150,000 plus capital, a total of 200,000 pesos yung mare-request mo
for withdrawal after 32 days. Ganun po siya. For example naman, nag-avail ka ng 10 starter plan. So, per starter plan, 1,000 po yan. Di ba? So, sa 1,000, kung 10 yung i-avail mo, 10,000 pesos. Okay? Yung worth ng 10 starter plan. Tapos, syempre, kung 10 starter plan yung i-avail mo, 10 songs din po yung papakinggan mo araw-araw sa loob ng 7 days. Okay? Ganun po siya. And then, syempre, magta-times 10 din yung income mo. So, kung ang 1,000 nakikitain mo 200 pesos, yung 10,000, magiging 2,000 po yung income mo. Okay, ganun po. Ulitin ko kung ilan po yung i-avail yung subscription, syempre, magmumultiply din yung songs na papakinggan nyo araw-araw. Ayan. Pwede po pasilip ng approved bid contract if okay lang po for transparency purposes na din. Ah, Sir Marshall, nagpo-post po tayo sa ating FB group no regarding sa mga nabibid natin na contract. Ayan. At syempre pati na rin doon sa mga na ano, nire-request natin for withdrawal. No? Sabi ko nga transparent tayo pagdating sa mga ganyan. And then actually sa totoo niyan, no, meron na tayong mga napupusuan na offer. Kagabi nagkaroon ako ng parang pa-survey sa inyo, di ba? Kung anong gusto nyo, kung gusto nyo pa ba ng long term or ituloy ko na lang yung paghahanap ng short term and then sana, 'di ba, mas malaking income compared dun sa mga short term natin na inoffer dati. Okay. And sabi ng karamihan kagabi, gusto nila ng yun nga parang 15 days. So, naghanap tayo ng deal or offer or bid na pang 15 days. And luckily, no, meron po tayong nakuhang bid or offer. So, mamaya ipopost po natin 'yan. Okay. Hindi ba malugi ang company? Mamaya, Ma'am Jocelyn, no, i-explain po natin yan. Okay? And then, ganun po siya. Ulitin ko, wala pong limit kung ilan po yung subscription na i-avail ninyo. So, sige. Sagutin na natin ito. No? Pero yung songs limited numbers lang. Sir Miguel, sa mga songs po, sa mga task ninyo, hindi po kayo pwedeng mamili. No? Sa contract natin, doon din nakalagay kung ano lang yung songs na i-stream natin. Okay, ganun po siya. So, hindi po pwedeng hindi po tayo makakapamili ng songs. Kung mapapansin nyo nga dyan, yung mga songs na na-stream natin, hindi masyadong kilala or hindi masyadong sikat. And mostly worship songs, di ba? May mga worship songs, may mga local songs, may mga international songs. So, hindi po kayo pwede mamili dyan. Kasi kung makakapamili kayo dyan, no, iba-iba po yan eh. Di ba? Alam naman natin kung the law of supply and demand. Di ba? Kapag mabenta, okay, mura. Diba? Kapag hindi masyado mabenta, medyo tataas yung presyo. Diba? Kapag sikat yung kanta, medyo mababa yung bayad kasi alam nila marami makikinig doon eh. Kahit hindi nila i-offer sa atin, no, papakinggan nyo ng nasa social media or ng masa. No, ganun po 'yun. And then kapag hindi masyadong napapakinggan, di ba? Parang sa bagay, di ba, sa mga binibili natin, kapag hindi masyadong mabenta, mahal. Di ba? Ganun po siya. Sir Marvin, meron po, nag-register po ba sa link gumawa ng account? Okay. So, ayun. Kung dun sa gumawa ng account, kung dun sa nag-avail ng subscription, makikita mo yan. No? Kung kailan ka nag-avail ng subscription. Ayan. Dun sa gumawa ng account naman, makikita yan dun sa mga example, gumawa ka ng account gamit yung link ng iba, 'di ba? Yung kung sino nag-refer mo, makikita mo dun 'yon. Kung kailan ka gumawa ng account. Ayan. And then, balik tayo. Yan, sumasagot na tayo ng question. Sorry po guys ha. Tuloy tayo. Okay, ulitin ko, wala pong limit kung ilan po yung i-avail yung subscription. Ngayon, make sure na gagawin nyo po yung mga task nyo araw-araw. Okay? So kung nag-avail kayo ng 10 na advance plan, okay, 10 times 10, 100 songs po yung papakinggan nyo araw-araw. Kung nag-avail kayo ng 100 starter plan, 100 songs po yung papakinggan nyo araw-araw sa loob ng 7 days. Ganun po. Excuse me, guys. Okay. Paano naman kung gusto mong kumita ng extra? 'Di ba? Kung gusto mo weekly, meron kang extra income. 'Di ba? Sa starter plan, after 7 days, pwede kang makapag-request ng withdrawal. Paano kung hindi ka nag-avail ng starter plan, gusto mo long term? 'Di ba? Pero gusto mo pa rin kumita ng extra or every week. Okay? Or
additional, 'di ba? Dito na papasok yung third ways to earn natin, which is the referral system. Okay? Dito sa referral system, okay, all you have to do is to promote Spotify or share your link. Okay? Take note guys, hindi po required ang mag-refer dito. Ang kailangan nyo pong gawin, no, yung mga task ninyo araw-araw, kailangan nyo pong tapusin yan. No, hindi po required mag-refer. Okay, hindi po ito networking. Okay, task-based platform tayo at binabayaran tayo, no, per stream na na-perform nyo or nagagawa ninyo. Okay? Sabi ko nga ako, no, hindi ko naman dapat na ilagay, no, lagyan ng referral income eh. 'Di ba? Kasi kahit anong gawin ninyo, no, kikita at kikita pa rin tayo kasi meron nagbabayad sa atin, meron tayong source of income. Okay, para saan ba itong referral system? Referral income, no? Siyempre, bonus na lang to para sa mga taong tumutulong sa atin, no? Para mapalaki yung community natin, 'di ba? Unfair naman sa kanila na patuloy natin na piniplay yung patuloy nilang sinishare yung ating platform pero wala silang kinikita. 'Di ba? So, ayun siya. So, referral system. 'Di ba? I-promote nyo lang si Spotify. I-share nyo lang yung link ninyo. Guys, ulitin ko sa mga question ninyo mamaya po. Okay, sasagutin ko lahat yan. So, please, ayan, please pakihintay po yung time na yon. Okay? So, kapag may nag-avail ng subscription gamit ang link mo, okay, kikita ka ng additional 10%, 11.5% or 12.5% na referral income. Depende po sa plan na inavail nung na-refer mo. Okay, for example, ayan, sa starter plan, ang referral income 10%. So kung may na-refer ka sa starter plan, o may na-refer ka at nag-avail ng starter plan, meron kang 100 pesos. Okay, isang starter plan ha. Paano kung isang daang starter plan yung na-refer, in-avail niya? Diba? 100,000 yun. Meron kang 10,000 pesos, 10% eh. Okay? So, ganun po. Ngayon, heto siya. Meron tayong visual dito. For example, nag-subscribe ka, worth 50,000. Example lang ha. No, regardless po, kahit magkano yung i-avail yung subscription, meron pa rin kayong extra income sa referral income or referral system. Once may na-refer kayo or nag-avail ng subscription gamit ang link ninyo. Okay? So, ganun po siya. For example, nag-subscribe ka. And then, meron kang na-refer na 5 kaibigan, no? Or 5 kamag-anak na nag-avail ng tig-isang advance plan. Sa advance plan, ang referral income, 12.5%. Okay? So, 12.5% ng 10,000, a total of 1,250 pesos ang kita mo, no? Sa bawat isa. 5 sila. 6,250 pesos ang direct referral revenue mo. 'Di ba? Paano kung nag-avail sila ng multiple subscription? 'Di ba bawat isa nag-avail ng tig sa 10 advance plan. So bawat isa meron kang 12,500. 12,500 times 5, a total of 62,500 pesos. 'Di ba? Ito pa, no? Dito sa referral system, wala itong limit. Kahit ilan pa yung ma-refer mo, pwedeng-pwede. No? Kahit na 10, 20, 30, 50, 100 pwede po. Meron ka pa ring additional income na 10%, 12.5%, 11.5%. Depende po sa subscription plan na inavail ng na-refer mo. Ganun po siya. Ulitin ko, sorry, excuse me. Wala pong limit kung ilan pa yung ma-refer mo or ilan man yung subscription na i-avail ng ma-refer mo. Basta gagawin niya lang yung task niya araw-araw. Gaano ba kahirap yung pagpapromote? 'Di ba? Or pag-share ng link. 'Di ba? For example, nakapanood ka ng sikat na video ng isang content creator. And then share mo sa kaibigan mo, kamag-anak mo, kasintahan mo. And then they watch it. Okay. Natulungan mo na madagdagan yung views nung video ng vlogger na yon. Natulungan mo nang madagdagan yung income niya pero walang bumalik sa'yo. Dito kay Spotify, meron kang additional income. Ulitin ko, hindi required ang mag-refer. No? Pero I doubt na wala kayong mare-refer. Totoo yan. Kasi sabi ko naman sa inyo, lahat tayo makaka-relate dito eh. Darating ang time, yung mga kakilala mo, sila na mismo yung magtatanong sa'yo, paano mo nagagawa na kumita habang nakikinig lang ng music? At kung dumating yung time na yon, no, at hindi mo alam ano yung sasabihin mo, paano i-explain yung platform natin, no? I-send mo lang sa kanila yung Zoom link natin at ako nang bahala na mag-explain para sa iyo, no? Pero sa iyo pa rin yung income, no? Tutulungan na kita para kumita ka. Okay. Ngayon, kung wala silang time, okay, para mag-attend ng ating webinar, magpatulong ka sa ating mga admins, coaches or leaders, no?
na mag-explain dun sa referral mo or invite mo. Okay? Tuturuan nila 'yan, no, ng tamang step, okay, kung paano kumita dito kay Spotify. Okay? Ganoon po kasi sipag yung ating mga admins, coaches, and leaders. Okay? So, ayun po 'yan. Tulungan po tayo dito. Okay? Ngayon, ulitin ko, hindi required mag-refer. Okay? Ang kailangan mong gawin dito, makinig ng music. Kung ayaw mo mag-refer, edi wag, walang problema. Okay? Ngayon, kung gusto mong kumita ng extra, i-promote mo si Spotify. Ganun lang po kasimple. Sabi ko nga po sa inyo, kahit na walang ganitong kitaan, referral income, kikita pa rin kayo. No? Basta gagawin nyo lang yung mga task ninyo. No? As simple as that. Okay? Ulitin ko, hindi tayo networking, hindi kayo required na mag-refer dito. Task-based platform po tayo. Kailangan nyo gawin yung mga task ninyo, i-perform po ninyo. Kasi, yun din po nagbe-base yung ating mga partners, no? Kung magkano kikitain natin. Ngayon, kung hindi nyo gagawin yung mga task ninyo, I'm sorry to say, pero wala kayong kikitain dito. Kung hindi nyo po papakinggan yung mga songs na nasa task ninyo, no, wala kayong kikitain dito. Okay. Alam yan ng mga members natin and subscribers. Kaya nga sila kumikita every week, eh, no? Kaya nga dito, no, dati, no, nag-start tayo, maraming mga lumalapit sa atin, no, na walang pera, from zero, down na down talaga. Pero ngayon, kumikita na sila ng 100,000 per week. No, may kumita na nga ng millions, eh. Okay. At yun yung nakakataba ng puso, no? Yun yung nakakapagpasaya sa atin na marami tayong natutulungan. Marami tayong nabibigyan ng opportunity. At yun naman talaga yung main goal natin. No? Alam yan ng mga members natin kung sino-sino sila. Napakarami na nila, no? Meron nga dito, maliit lang, siguro 30,000, 40,000 per week. Pwede na, 'di ba? Kahit papaano, no? Dati naman hindi mo naman kinikita 'yan, eh. Diba? Pero dito, kapag sabi ko nga, kapag tinrabaho mo, kapag sineryoso mo, walang imposible. No, nakadepende na sa'yo kung paano mo gagawin, kung paano mo gagalawan, kung paano mo kikilusan. Okay? Ulitin ko, take note, walang limit kahit ilan pa yung ma-refer ninyo. Wala ding limit, no? Kahit ilan pa yung subscription na i-avail ninyo or nung na-refer ninyo. And then, next. Okay. Siyempre, yung na-refer mo. Ba? For example, na-refer mo yung kaibigan mo. Diba? Then yung kaibigan mo, gusto nyo rin kumita ng additional 10%. Okay? Gusto nyo rin kumita ng additional 12.5%. Okay? So, syempre, ipopromote niya rin si Spotify. Dito na papasok yung ating fourth ways to earn, which is the leverage income. Sa leverage income, magkakaroon ka ng extra commission. Ayan, depende po sa specified depth level. Here in Spotify, from second to fifth level, meron kang additional 2% commission. From 6 to 12 level, additional 1% commission. For example, ayan. Okay. Sa mga magtataka, bakit triangle? Hindi ito pyramiding, guys, ha. Ulitin ko, hindi required na mag-refer dito. Hindi kailangan mag-invite, no? Hindi ito investment. Bakit triangle? Kasi mas madaling i-explain kapag ganito. Pwede namang circle 'yan, eh. Pwede namang rectangle, eh. Pwede kang square, eh. Okay? Or hexagon kung gusto nyo. Okay? So mas madali lang siyang i-explain kapag ganito. For example, ito ikaw, nag-subscribe ka, nag-avail ka ng subscription plan, and then pinromote mo si Spotify. No? Ito yung mga nag-avail ng subscription gamit ang link mo. 'Di ba? So ito yung first level mo. Tapos si friend one mo, nag-refer din siya. Yung na-refer niya, nag-refer din. Yung na-refer niya, nag-refer din, and so on and so forth. Dito na mag-start yung second level mo pababa. Sabi ko nga, from second to fifth level, may 2% ka. From 6 to 12 level, may 1% ka. O let's say, itong buong linya na to, nag-avail ng tigte 10,000 pesos na subscription plan. Ang 2% ng 10,000, 200 pesos. May apat na levels yan. 200 times 4, a total of 800 pesos ang kikitain mo sa second to fifth level. While sa 6 to 12 level naman, 1% ang commission mo dyan, 1% ng 10,000, 100 pesos. 100 times 7, 700 pesos po ang kikitain mo sa 6 to 12 level. So a total of 1,500 pesos po. 'Di ba? 800 plus 700, 1,500. Pero wait lang, no? Ang ine-explain ko pa lang itong isang linyang ito.
Paano kung 5 nga yung na-refer mo? And then yung 5 yun nakapag-refer din ng tigla-5. And then yung tigla-5 nakapag-refer din ng tigla-5 and so on and so forth. Imagine kung gaano karami, no, yung linya na umabot ng 12 level. Kung gaano karami yung tao na nasa ilalim mo. Excuse me. Okay? So, para mas madali ulit i-explain, let's say 10 linya na lang yung umabot ng 12 level. Excuse me, guys. Okay. Ayan. Sorry. Okay. So, let's say 10 linya na lang ang umabot ng 12 level. At bawat linya or lahat sila nag-avail ng tig 10,000 na subscription plan. So, ibig sabihin, per line, meron kang 1,500 pesos. Times 10, a total of 15,000 ang kinita mo or kikitain mo sa leverage income alone. Okay, ganun po siya. Biruin nyo. Paano kung hindi lang 5 yung na-refer mo? Paano kung 10, 20, 30, 100? No? Marami yung mga tao nasa ilalim mo. 'Di ba? Baka nga hindi mo nakilala yan sa sobrang dami. Baka nga wala ka nang ginawa para mapasali sila, pero kumikita ka pa rin. Ang kagandahan dito, ito pa. Paano? Ayan. 'Di ba? Sa advance plan, ang example natin, lahat sila nag-avail ng 10,000 pesos worth of subscription. Sa advance plan, after 32 days, kumita sila ng 300% revenue income. After 32 days, no, nakinig lang sila ng music, kumita sila. So, magre-resubscribe sila ulit. Susubscribe sila ulit. Ang kagandahan dito, pag nag-subscribe sila ulit, may additional income ka ulit, no, sa referral income. May additional income ka ulit sa leverage income. Paano kung starter plan yung inavail nila? No, after 7 days, every na magre-resubscribe sila, may additional income ka sa referral income at sa leverage income. Ganon din ikaw. Kasi magre-resubscribe ka ulit eh. Magsusubscribe ka ulit eh. 'Di ba? Kapag nakapag-request ka ng withdrawal, kasama yung capital mo eh. Okay? So, kikita ka ulit sa revenue income. 'Di ba? Ganun po. Ngayon, sana naintindihan niyo yung aking explanation sa ating four ways to earn. Kung meron pa po kayong mga extra na katanungan or gustong i-clarify, no, pwede niyo po yan itanong mamaya sa ating um, ayan, sa ating question and answer. Okay. Mode of payments. Okay. Sa mga gagawa ng account, magre-register at sa mga um, magde-deposit, ang mode of payments natin ay GCash, BPI, BDO, and CIMB. Pero as of now, syempre, alam naman natin, no, may limit yung GCash natin. Kaya close po muna yung GCash. Pero wag kayong mag-alala, may mga nakakausap na tayo no from GCash at mag-open tayo ng merchant account para at least sana kung papayagan tayo no hindi na magkaroon ng limit yung ating transaction sa GCash or kung meron man at least minimum of 5 million. And then dun sa GoTime, inaasikaso na natin yan. Okay, meron na tayong account sa GoTime at may mga inaaral lang tayo ng mga bagay-bagay pa. Okay, bago natin ilabas sa public yung ating GoTime na MOP. Okay? And then, pagdating naman sa withdrawal, no, any e-wallet or any bank account, local bank account ay pwede. So ganun po siya. Sa deposit, doon lang po doon lang po merong specific na bank account or e-wallet. GCash, BDO, BPI, and CIMB. Pagdating sa withdrawal, kahit na anong bank account or local bank account or e-wallet, local e-wallet pwede po. At kung magre-register kayo mamaya, ayan, magpatulong po kayo kung sino man yung nag-refer sa inyo. Okay? Or nandiyan din yung ating mga admins and leaders and coaches no para i-guide kayo at turuan kayo step by step kung ano yung gagawin ninyo sa paggawa ng account, pag-deposit, pag-avail ng subscription, paggawa ng task. Okay po? Take note. Ito, withdrawal request is every Tuesday and disbursement of revenue is Monday. Yes, Sir Marvin, pwede. Okay? So Tuesday po, makakapag-request kayo ng withdrawal. Example, natapos na yung inyong subscription, yung 32 days nyo sa advance plan. Pagdating ng Tuesday, pwede na kayo makapag-request ng withdrawal. Kasama po yung capital nyo dyan. Okay? Sa starter plan, after 7 days, natapos niya yung subscription plan niyo. Pagdating ng Tuesday, pwede na kayo makapag-request ng withdrawal. Sa Monday nyo, marireceive yung inyong income or payout. Bakit ganun katagal? No, alam ko may magtatanong niyan. Yung Tuesday po, yun yung cut-off natin. Doon magbe-base yung ating partners, okay, kung ilan na yung stream na na-perform natin, kung gaano karami na yung stream na nagawa natin ng buong community natin. And then doon din sila magbibilang, okay, or magko-compute kung magkano yung kinita or kikitain ng ating community.
At sabi ko nga, from international po yung mga partners natin. So it takes time bago po natin ma-receive yung ating income. Okay, dollar rate po tayo. At pagka-receive ng ating income ng community natin, syempre, ayusin pa yan ng ating finance team and admin team, i-distribute po yan sa ating mga members and subscribers, no? Para pagdating ng Monday, organize po yung pag-release ng inyong payout. Pero may mga time na nagre-release na tayo ng payout ng Thursday, Friday, or Saturday. No? Kasi kapag na-receive na natin na maaga yung inyong mga payout or inyong um, mga income, 'di ba, yung income ng ating community, okay? Siyempre, para saan pa kung patatagalin pa natin 'yan sa ating bank account? Eh sa inyo naman 'yan, no? Hindi naman din 'yan kikita sa bank account ko kung ilang araw ko lang itatambay 'yun doon. Okay? So tayo, pinapa-release ko na po agad 'yan, no? Para at least ma-receive po agad ng ating mga members and subscribers ang inyong mga payout. Okay? Ganun po 'yan. At sabi ko nga, sa sobrang ganda ng performance ng ating community, maaga din natin nare-receive yung ating payout. Okay? So ganoon po. Kaya po nagkakaroon tayo ng minsan Thursday pa lang 'di ba? Pinapa-release na natin yung payout. Yun nga lang, syempre, hindi siya fully organized. Ang gagawin ng ating finance team, isa-isahin po niyang i-distribute yung inyong payout tapos isa-send, no? Manually. Pero darating yung time, sabi ko nga, no, kapag lumaki na yung ating community, syempre dumami na yung ating mga members lalo, no? Syempre magkakaroon tayo ng tie-up sa mga bangko, okay, para style payroll na yung inyong mga payout. Okay? At may mga nakakausap na po tayo ng mga bank manager. Okay, sa mga iba't ibang branch ng mga bangko. So wag po kayong mag-alala no regarding that. Ayan. So bukas, request for withdrawal na naman. Guys, huwag niyong kakalimutan na i-verify po ang inyong mga account, ha? So, kailangan niyo po mag-submit ng valid ID. Make sure na yung i-attach niyo na ID below 2 MB yung size niya. At dapat nakakrop po ng maayos, no? Yung iba, ito yung ID tas yung pipicturean malayo. Dapat doon sana sa picture ng ID sakto lang yung ID. Below 2 MB po yung size ng file ng ID kapag i-attach po ninyo. Ang ginagawa ng karamihan, okay, i-send po sa Messenger yung picture ng ID and then ida-download para lumiit po yung size ng file. Okay po? And then, take note din, task is required to be completed on the said time frame. Wag niyo pong kakalimutan na gawin ng inyong mga task araw-araw. Kung nag-avail kayo ng isang starter plan, isang song lang yan araw-araw sa loob ng 7 days. Kung nag-avail kayo ng advanced plan, 10 songs lang yan araw-araw sa loob ng 32 days. Kung nag-avail kayo ng diamond plan, 14 songs lang yan araw-araw sa loob ng 20 days. Ganun po. Okay? And then, ang range ng ating mga songs na ini-stream, sorry guys, medyo inasid tayo. Okay? Excuse me. So, ang range ng mga songs na ini-stream natin, di ba, usually, 3 to 5 minutes lang naman yung range ng mga songs eh. Madalang lang yung lalagpas ng 5 minutes. So, ganun po siya. Kung nag-avail kayo ng advanced plan, 10 songs yan. So, mag-aalat kayo ng 30 to 50 minutes araw-araw. Diba? Pwede mo siyang gawin pwede mo siyang gawin habang nagluluto ka, naglalaba ka, naglilinis ka ng bahay, kumakain ka, nasa CR ka before ka matulog, okay, lunch time mo sa trabaho, break time mo sa eskwela, habang nagja-jogging ka, nagda-drive ka, pwede. Habang nasa gym ka, pwede rin. Ang kagandahan dito, pwede mo rin gawin gamit ang iyong cellphone, laptop, tablet, computers, okay, etc. Basta may access ka ng data connection and internet connection. Ganun po. And then, ano pa ba? As of now, sige, ayun lang yung ating presentation, okay? And then ito pala, no? Meron tayong office, okay? Nag-open yung ating office dito sa Quezon City last May 11, 2024. Ang exact address ng ating office, 14 PDM Building, Primero de Mayo Street, Galas, Quezon City. And then meron din tayong office sa Baguio. Kung may mga members tayo or invite kayo na taga Baguio, ayan, ang office natin sa Baguio ay sa Palma Street. Okay, harap ng McDonald's Insular and sa likod ng BDO. Okay?